Hello mga kaibigan. Good morning, good morning. Usapan natin yung aking itinanim na upo. May bago akong tanim na upo ngayon. Ano na siya? Nag-start na siya sa fruiting. Sa fruiting stage na siya. Kailangan na rin natin siyang i-pruning. No? Meron akong bagong technique sa pagpupruning. Meron din akong bagong technique kung sa pagpapabunga ng upo. No? Yung hindi siya masukal. Ganun. So, tara, tignan natin guys. Nag-start na siya, medyo ano na. Nasa ano na to 40 nagit isang buwan na itong upo natin Ito siya. Pakita ko sa inyo. So, ayan siya mga lods. Ito yung ano natin, bagong upo. May bunga na siya. Restart na. Masukal pa siya. Pero, pakita ko sa inyo ito pagkatapos sa balinisan. Papalinis na tayo. Tito Gayong. Shout out Tito Gayong. Ayan siya. Ganito ang gagawin natin dito sa bago nating tanim na may mga pinahabol tayo. Kasi ito yung mga nung nag-uulan na bulok yung buto. Kaya binigyan natin ulit. Tinamnan natin ulit. Kaya mapapansin nyo hindi pare-pareho yung paglaki. Pero at least may papalit. May mga susunod. Ayan. Ayan ito. So kailangan natin siyang i-guide papaitaas. Yan. Para dire-diretso sa taas. Tulad nito, pag hindi mo i-guide ito, yuyo ko to. Ganito ang may bago akong share, pagpupruning. Kung mapapansin nyo, walang pahalang itong bawat tudling. Walang nakapahalang. Pahalang na pagano. Kasi, ang gagawin natin dito, sa pagpupruning natin, pagpupruning natin, yan, yung mga nasa itaas na yan. Itong mga nakalawit, tatanggalin to. Puputulin na natin mga yan. Ang pagpupruning kasi natin, ito, itong mga to, kailangan, di ba yung iba, ginalagyan ng pahalang para ito, gumagapang pa. Pero ito, tatanggalin kasi natin to. So, puno na lang may iwan dito, lahat yan, tatanggalin lahat yan, mga dahon, uhubaran nito. So, dito tayo sa bandang itaas, lampas tao, magpapatuloy ng sanga. Tulad nito, hindi naman to healthy. Although may butil siya, pero hindi ito tutuloy. Tatanggalin yan. So dito na, yung mga sanga na pa itaas, gagapang sa taas din na. So dito sa ilalim, hubad to lahat. Uhubaran natin. Tatanggalin natin itong mga nakalaylay na yan. Para maaliwalas sa ilalim. So sa taas lahat yung sa itaas lahat yung sanga niya. Gagapang. Ayan. Yan hindi natin agad na nakayuko na. So ilalagay natin sa itaas yan. Then tatanggalin din natin yung mga puno na hindi na magiging productive. Halimbawa yung mga nangulot. Yan, tanggalin na natin yan. Siya pang kakain ng nutriheno sa ilalim ng lupa yan. Tanggalin natin. Ito. Although may bunga siya, kaya lang sa tindig niya wala. Hindi na yan. Kasi nangulot siya. Tanggalin natin to. Bubunutin na natin yan sa ilalim. Palakin lang natin yung mga bunga niya konti. Then bubunutin na natin. Ito, umapong na sa ilalim. Kailangan natin siyang i-guide dito sa ating wine. Paitaas. Ito, yung mga nakalawit na yan. Yung mga nakalawit na yan. Yan, yung mga yumukong sanga na yan. Hindi na natin yan paakyatin. Tatanggalin natin lahat yan. So, mga to. So, ganun tayo magpupruning yan. Papakita ko sa inyo. Pupruning ko yan lahat. Papakita ko sa inyo yung mga puprune natin. Magiging malinis sa ilalim ito. Makakapal na kasi siya. Kailangan na niyang mabawasan. Kasi itong upo kasi masanga ito Yung talagang aanuin mo ito masanga. Isang puno lang dito. Ka na. Susulit ka na dito. Marami na siyang ibibigay na bunga. Ito. Itong mga nasa ilalim. Aakyatin yan. Ito. Yung nakalawit. May bunga na siya. Butil na. Ayan. Shout out sa sa variety ng buto na ito na nabili ko. East West Seed. Baka naman. Kayo ang lagi kong tinatangkilik sa mga buto kasi may tiwala ako sa mga tanim ng buto. Baka lang naman. East West Seed. Ayan. Daming bunga. Ito. Iba yung ginapangan nito. Hindi sa tamang
Yan. Ayan, ganyan tayo. Pupro natin. Ito na ito. Lumuhit. Babalik natin yan sa ilalim. Sa ayan. Para makyat siya dyan. Hindi siya pumunta sa gilid-gilid. Ayan. Ayan o. Makapal na. Uumpisa na o. Oops. Ayan, mga nasa ilalim na yun. Wala na yan. Tatanggalin natin lahat yan. Hugubaran natin to. Ayan. Para walang pagtaguan nung ito, mga to. Tatanggalin natin to dito. Puputulin natin dito yan. So, lampas tao tayo magpapatuloy ng mga sanga. Although yan, mga sanga na yan, mamumunga talaga yan. Magiging productive din yan. Kaya lang may hangganan kasi. Like yung mga patutuloy mo sa taas, diretso yan. Yan ang mga magsasanga talaga. Pero yung mga sanga ko sa ilalim, yung mga yan, wala. Mamumunga rin yan, pero may hangganan yan. Ilagay natin sa taas. Ayan. So yun lang guys, balikan ko kayo mamaya habang kami maglilinis muna at ipupuro na natin ito mamaya after maglinis. So bye bye, thank you. Ayan mga lods, pinruning na natin itong ating upo. Kung mapapansin nyo, malinis yung ilalim. Pag tumaas na yung ibang mga maliliit pa na yan, kasi itong mga isinunod ko to yung mga unang ko na itanim dito namatay kasi, kaya pinasundan natin. Yung mga nasa taas na yan yung mga una. Ngayon pag nasa taas na lahat yan, makikita nyo rito wala na kayong makikitang dahon sa ilalim, puro ano na lang, pinakapuno na lang. Malinis yung ilalim nito para lahat ng bunga nasa taas. Tsaka yung mga sanga naman sa ilalim, ano lang yan hindi naman ganun talaga magbibigay ng bunga yan. Para mag-focus lang sa itaas itong ating upo. Ayan, may bunga na. Marami ng butil yung upo natin. Ayan. Kaya maganda rin pag malinis yung ilalim, no? Hindi pa mamahayan ng mga insekto. At saka malaya kang mamimitas sa ilalim. Malaya kang malinis. Tingnan, no? Napapansin nyo rin ang spacing ng ating upo. Nasa ano yan? 120. No? Ang spacing niyan. Kasi masanga itong upo kapag ito yung nagbigay ng sanga. Makapal ang sanga nito. Ganun yung ating ang style ng ating pagtatanim pag sa upo. Hindi katulad sa ampalaya, medyo mga 0.75 ganun ang spacing natin. Or 0.60 ganun. Sa upo, kahit 120, okay lang. Tsaka ang purpose natin dito kung bakit ganito yung spacing natin at saka sinadya natin linisin yung ilalim. Tatamnan kasi natin ito ng sili yung ilalim. Yung pwede natin itinda yung dahon ng sili dito. So may punla na tayo. So yun lang mga lods, ang update. Unang update natin dito sa upo natin. I hope na masubaybayan nyo ito hanggang sa pag-ani natin. So thank you Lord. Thank you guys. Ingat lagi. Bye.